Hi po, ako si Marvin F. Garado, isang Finance and Research Analyst. Samahan niyo po ako sa aking pang-araw-araw na buhay dito lang sa HiStas! Ngayon po, pupunta po kami sa Rizal High School para magsagawa po ng aming lingguhang jogging po at exercise po. Samahan niyo po kaming lahat. Nandun na po yung iba naming mga kasama kasi mas malapit po sila doon. Kaya imimit po natin sila doon. Nandito po tayo ngayon sa Rizal High School po. Dito po kami magja-jogging, mag-e-exercise po. Siyempre kahit po busy sa work, sa pag-aaral, kailangan maghanap po tayo ng mga oras po natin para sa ating katawan. Para siyempre po lahat ng gampanin natin, magagawa po natin. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hi, Marvin. 7, 8. Right? Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left. Mahirap, mahirap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ako abot. Ganun na lang po. Taas po, taas. Para mas abot. Taas po natin, wag po natin ibababa. Oh, hi tayo. Hello po. Okay, nakakapagod pero masaya kasi ito na rin yung banding namin lahat mga kadiwa sa lokal. Tapos na po kami mag-aerobics po, medyo nakakapagod po. Natanggal na yung mga taba namin. Katapos po naming mag-jogging po, bumubukod po ako ng ensayo po para po sa pag-aaral ko po ng flute. Nag-enroll po ako sa New Era University po ng Music Preparatory Program po para sa flute. Ito po yung inaaral po namin. Bali nasa lesson 30 na po kami ng teacher po namin. Kaya ito po yung aaralin ko po ngayon. Sa Tuesday po, meron po ulit kaming ensayo, pati sa Friday po, may lesson po ulit ako sa New Era. Sige po.
Hello po. Ngayon po nandito po ulit tayo sa lokal ng Pasig. Mag-iensayo po kami kasama po namin ng Pasig Youth Choir. Tara po. Ako po si kapatid na Marvin F. Garado, isang mang-aawit at organisa po sa lokal ng Pasig. Ako din po ay may tungkulin po sa pagsamba ng kabataan. Ang tatay ko po ay ang bantay kapilya po ng lokal ng Pasig. Si nanay naman po ay 11 years na pong wala sa amin. Siya po ay namayapa na po at ang kasama po namin ngayon sa bahay ay si Lola po. Kasama ko rin po si ate. Si ate po ay currently working po. Nag-aaral at nagtatrabaho at the same time na rin po. After ko po makagraduate po ng college, sa totoo po isang malaking blessing po sa akin yun. Dahil hindi pa po ako nakakagraduate po, ay meron na po akong company na papasukan po. Kaya talagang pinagpapasalamat ko po yung ganun. Standard ko po kasi po nung nag-aaral po ako, lagi ko pong iniisip na unahin lagi po yung pagtupad ko at ibibigay naman po ng Ama kung ano po yung kailangan ko. Lagi ko nga pong iniisip na kung gaano po ako nagtuturing po sa pagtupad ko ng aking tungkulin, hindi naman din po ako pababayaan ng Ama sa mga pag-aaral ko. Kaya ginagawa ko lang po, pag nagkakasabay po yung pagtupad, pati po yung pag-aaral po, minsan wala na pong kailangan pag-usapan po doon. Automatic pagtupad na po yun. Nung napunta po ako sa special projects po, which is gumagawa na po kami ng feasibility studies po, gumagawa po kami ng mga market research and analysis po, mas lalong naging demanding po yung yung trabaho po namin. Pero kilala na po kasi ako sa office na pag Sabado, wala yan si Marvin. Pag Linggo, hindi yan, nasa iglesia yan. Lagi po sinasabi gano'n. Para sa akin naman po kasi hindi po ako nanghihinayang po doon sa mga absent ko po. Sabi po nila, ipunin mo yung leave para meron kang after a year, meron kang makukuha. Pero sa akin naman po, ipunin ko yung leave ko. Hindi naman po ako makakatupad dahil lang po sa rate ko, daily rate ko po. Hindi ko naman din po makakaya po yun. Minsan po, dumating po yung pagkakataon na hindi talaga may iwasan na talagang hindi ka makakaalis sa office. Pero dahil po sa proper time management po, magagawa naman po talaga ng maayos yun. Dumating po yung pagkakataon na nagtatrabaho na po ako. Habang dumadating po yung panahon, habang dumadaan po yung panahon,
pataas po ng pataas yung mga taong pinagre-reportan ko. Kung dati po sa boss lang po ako nagre-report, ngayon po yung mismong report ko dumadaan na mismo sa CEO, tapos ngayon po nababasa na ng business partners, ng mga clients po. Nagagawa ko po yung part ko po, hindi po nagkakaroon ng cause of delays po. Kaya po, yun naman po yung panigurado ko po sa boss ko na nagkakaroon man po ako ng mga absent po, pero sinisigurado ko, pag humarap po ako sa CEO o kung kanina man po, alam ko po yung trabaho ko. Biyaya ng Ama yung magkaroon po ako ng boss na talagang inuunawa niya po talaga yung mga pagtupad ko. Minsan nga po, ini-invite ko pa siya na minsan sa mga pagsamba. Yun po, kaya naiintindihan niya po talaga. Minsan po pag tanong niya po, oh, ba't ka late? Tumupad ka ba? Sa iglesia ba yun? Sabi ko, opo sir. Sabi, oh, sige, oh, back to work. Ganun lang po siya. Oh, bakit ka under time? Eh, may pagtupad po ako. Sige, tapos mo na ba yung ano? Oh, tapos ko na po. Sabi, sir, leave po ako bukas. Sabi, oh, iglesia na po. Sabi, oh, sige, you can go. Ganun. Basta ayusin ko lang po yung trabaho ko. Ito po yung pinagpapasalamat ko. Gaya ng sinasabi sa pagsamba, dapat laging ipaglaban ang pananampalataya. So may mga pagkakataon na naglalaban ko talagang makaalis talaga sa opisina para sa pagtupad ko ng aking tungkulin. At hindi naman ako pinapabayaan ng Ama, kaya ako pinagpapatuloy itong mga to. Kahit busy po ako sa pag-work, kahit at sa pagtupad ng aking tungkulin, hindi ko rin naman po nakakalimutan ang hobbies ko po. Mahilig po kaming mga kabarkada ko po, mahilig po kami manood po ng movies po, lalo na pag weekends po, talagang minsan movie marathon po, yan po. Tapos mahilig din kaming kumain sa labas. Yun po, yung barkada po namin, nabuo lang din po yun sa choral group po. Kami po actually lahat po ng kabarkada ko po ay kasali po sa choral group. Kaya po maganda po na ang kabarkada din po ay kasama din po sa pagtupad para kahit po nasa panahon kayo ng pag-i-enjoy, hindi nyo pa nakakalimutan magpapaalalahanan po, mga ganun po na pagtupad, ganun po. Marami po akong kaibigan, marami din po akong kaibigan sa office po, pero mas pinipili ko po na mga kaibiganin po, yung mga nasa loob din po ng iglesia para kahit po sa mga kasiyahan po namin, kumbaga limitado po kami, nababakuran po kami, hindi po kami naglalayaw po, ganun po. Nakakatuwa din po na yung mga kaibigan ko po, yung mga magulang po nila masisigla din po sa mga pagtupad. So, minsan po kahit nag-enjoy kami, kasama po namin yung magulang po ng isang kaibigan namin na nagpapaalala din po. Kumbaga, yung friendship po, pati po yung pagtitiwala po, nandoon po. Hindi po, tutupad po kami na kakilala po namin ng bawat isa. Ganun po, mas maganda po sa pakiramdam na talagang ang mga kaibiganin po ay mga kasama mo rin sa pagtupad po ng tungkulin. Sa mga katulad ko po na nag-aaral din po at sa mga naghahanap buhay na rin po na dumadaan din po sa mga conflict po sa pagtupad at sa mga paghahanap buhay o sa pag-aaral. Ako po sa sarili ko napatunayan ko na mapapagtagumpayan po natin lahat basta manalig lang po tayo at manalangin. Lagi po nating unahin po yung pagtupad. Pero syempre po, dahil po tayo po ay anak din po ng ating mga magulang, responsibilidad din po nating mag-aral ng mabuti, responsibilidad din po nating magtrabaho po ng mabuti para po sa ating pamilya. Mamaya po, tutupad po ako sa pagsamba bilang organista. Ngayon naman po, tutupad naman po ako sa pagsamba bilang organista. Magkita-kita na lang po tayo mamaya pagkatapos po ng pagsamba.
Pagkatapos lamang po ng aking pagtupad sa pagsamba bilang organista, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking gawain sa maghapon. Gaya po ng inyong nakita, marami po akong ginagawa sa aking trabaho, marami din po akong ginagampanan sa aking tungkulin. Nagagawa ko pong pagsabayin ang lahat ng aking gawain dahil ako ay Iglesia ni Cristo. Hi po, ako po si kapatid... Ay, sorry po. Ano? Salamat po.